Naku po mga kababayan, panalo na sa korte? Nako, case dismissed na? Nako, ang article of impeachment ni VP Sara? Nako, kampo ni Luistro, naloloka na mga kababayan! Nako. Yan ang ating alamin ngayon mga kababayan, no? Mula kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Pero bago pa po yan mga kababayan, ay eto muna. Itong padasal nila bago ang impeachment bukas po mga kababayan. Naku po, no? Tila may. Naghahanda na sila mga kababayan, no? Siyempre, sa pamamagitan yan ng pagdarasal nila di umano. Na may kasama pang media mga kababayan. Diba? Noong nakarang araw ay nagpabasbas sila mga kababayan, di po ba? At kahapon din mga kababayan, yung paring sino ba yun? Yung aktivistang pare mga kababayan, naku po, nagpunta ng Senado para, naku po, tapunan ng asin yung labas ng Senado mga kababayan. Pambihira talaga. Tapos ngayon, eto. Nagsimba sila mga kababayan. Diba? Ito kasi yung dedepensa mga kababayan. Ito yung lalaban sa kampo ni VP Sara mga kababayan. Ito yung gustong magpapa-impeach kay VP Sara mga kababayan. Diba? Ito yung magigiting raw na hindi raw ito natatalo mga kababayan or hindi matatalo mga kababayan. Naku po, eto mga kababayan, no? Not by what they want, but may your will be done. We have Will be done. our Lord. Amen. Alakpakan mga kababayan, sabay putot nyo dyan. Again sorry po Father Naku po mga kababayan. Eto, hop. Hop. Again. Pambihira mga kababayan. Sana na may matanggal yung masamang espiritu na nasa loob nila mga kababayan. Di ba? Kasi di ba? Diniligan ni Father ng vendetta mga kababayan. Di ba? Holy water yan. Sana ay matanggal yung nasa loob nilang masamang espiritu mga kababayan. Ang bihira talaga. Sorry mga kababayan The Father, the Son, and the Ayun. Holy Spirit. Our celebration is ended. Let's go in peace to love and serve the Lord and one another. Let's praise the Lord. Sabay palakpakan mga kababayan. Di ba? Di ba yung paganyan mga kababayan ay yung may birthday lang, may kasal, di ba? Alam natin yung magsisimba tayo, di ba? Katoliko tayo mga kababayan. Siyempre, pagkatapos magsimba ay, di ba, sasabihin ni Father na yung mga may nag-birthday, anniversary, di ba? Pumunta dito sa harapan para bendisyonan. Tapos ngayon, pwede na pala to mga kababayan, no? Di ba? Kasi di ba? Lalaban na raw sila bukas mga kababayan. Miray ko kabayan, anong masasabi mo dito sa kanila? Hindi ba to matatalo? Di umano? Yung sabi ng mga taga-suporta nila na ito, ano bang tawag nila dito? The brave, ano ba to? Yung mga abogado raw sa kongreso na to, nalalaban sa kampo ni VP Sara kabayan. Bira, ayun dilima mga kababayan, Santong-santo, santong kabayo. Junel, di ba? Ang bihira kabayan. Samantala, etong ating mahal na BP Inday Sara Duterte mga kababayan. Ay nako po. Simpleng-simple lang naman, Nagdasal mga kababayan, Di ba? Typical na Pinoy mga kababayan. Na, di ba, simple lang. Walang halong pamumulitik ang ginagawa. Bidya dito, bidya doon mga kababayan. Tapos kung magpipray, nako po, dapat yung camera andito talaga, angle na angle yung padasal mo. Pambira. Tapos tong si BP Inday mga kababayan, tila ba syempre may cameraman na tagasunod niya pero hindi media mga kababayan. Personal yan, panigurado. Di ba? From the office of the Vice President. Pero, tingnan nyo, may tao ba dyan mga kababayan? May media bang nasa likod? Wala.
Di ba? Typical lang na Pinoy tayo mismo mga kababayan na syempre bukas na yung impeachment natin. Syempre mga kababayan, kahit papano magdadasal tayo, di ba? Kahit papano tirik lang ng kandila mga kababayan, di ba? At taimtim na magdasal, di po ba? Wala nang pamisa-misa mga kababayan, yung paganon-ganon pa sa pare tapos didiligan ka ng holy water mga kababayan. Wala. Simpleng-simple lang po. BP Inday Sara Duterte mga kababayan. Diba? Ang bihira. Tapos yung kanyang mga kalaban, naku po. Samot-saring pautot mga kababayan, di ba? Tapos, syempre, yung mga pare ng mga mga kababayan, di naman sa nilalahat natin kabayan, ha? Di ba? Kita nyo yun, yung may isa pang pare mga kababayan na tila ba yung niya, inaano pa para makita na impeach Kudbik BP Sara mga kababayan. Pambihira. Ako Katoliko ako mga kababayan. Nirerespeto ko yung ating mga kaparian pero puwera na lang dito sa mga paring ganito. Di ba? Pambihira mga kababayan. Tapos eto BP Inday. The difference po mga kababayan. Lalong-lalo na dyan sa mga loyalistang dilaw. Di ba? Lalong-lalo na sa mga dilawang kinain yung Pangulong Bongbong mga kababayan. Pambihira. Kaya bukas mga kababayan ay syempre aantabayanan talaga natin ang unang trial ng impeachment ni BP Sara mga kababayan. At eto na nga po mga kababayan, pakinggan natin si Atty. Trixie mga kababayan, ukol sa tila ba yung article of impeachment ni BP Inday ay paniguradong mababasura yan mga kababayan, lalong-lalo na pagdating sa Korte Suprema, di ba? At syempre, dyan sa Senado pa lang mga kababayan, di ba? May bilang ba yung kampo nila Gatchalian dyan? Di ba? Wala mga kababayan, pwera na lang kung ibibendalo na naman nila. Pero ika nga kay Atty. Trixie mga kababayan na itong article of impeachment ay nako po. Diba? Wala na to. Masura na to. Pilit na lang. Ipinipilit na lang nila mga kababayan. Diba? Kaya itong kampo ni Luistro ay tila'y naluloka na mga kababayan. Diba? Tignan nyo kanina. Oo, nagpadasal na lang sila. Oh. May pabas-bas-bas pa mga kababayan. Pambira talaga. Di po ba? Kaya eto kabayan, pakinggan natin Atty. Trixie. Let's go, Atty. Trixie, pasok. Wala po akong nakikita ganyan. Kasi sa totoo lang, in a fair fight, yung mga ebidensya na pilit na ilalabas, kaya nakikita natin meron silang mga pinipilit na nilalabas na ebidensya o kaya meron silang pinipilit na ipasok na ebidensya na wala naman kinalaman sa impeachment pero sa tingin nila ay makakapanira kay Vice Presidente dahil kulang it is possible na aminado na ang depensa na hindi nila makukuha yung boto na gusto nila. So ibababad na lang nila sa mga mapapanira nilang opinion, mga mapapanira nilang mga katanungan. Ibababad nila ang pangalan ni VP Inday sa publiko in the hopes na dumikit yung kanilang mapanirang mga statements and questions at mga remarks dito sa impeachment. Yun na lang po ang nakikita kong pakay nila. Kasi hindi ako naniniwala pa sa ngayon. Wala tayong ebidensya na aabot yan sa 60. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Atty. Trixie Cruz Angeles, tila pinasag at tahasang sinampal ng katotohanan ang gobyernong ngagba ni Marcos Jr. at Majority Black Ocampo ni Win Gatchalian. Tila walang sapat na 16 na boto para makonvict ang Vice President na si Sara Duterte. Di ba mga kababayan, kahit anong balita pa yung pakikingan mo, di ba lahat ganyan ng mga kababayan na may bilang ba sila na 16 votes na makuha mga kababayan?
Ika nga, pwera na lang kung ibibenda loan nila mga kababayan. Di ba si Luis Trotilla ba may isinusulong na ganyan mga kababayan? Kasi ano raw si Jinggoy, di ba? Nasa kulungan na at si Senator Bato ay tumakas mga kababayan. So 20 na lang daw po sila. So ano ba yung 1/3 ba yun? Ano ba yun? Yung, di ba, kailangan kaya 16 pero 20 na. So ang kailangan na raw mga kababayan ay nako po, tila ba 11 or 12? Pambira talaga. No, gusto lang talaga nilang i-impit si BP Sara sa kahit anong paraan man yan mga kababayan. Pero no, hindi yan mangyayari mga kababayan. Di ba? At di umano'y tanim impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mababasura lang umano pagdating Yes, sa Korte sir. Suprema. Yes sir. Ito ng mga pagtitipon. Nakilala po natin ang INC. May Mababasura talaga yan mga kababayan kung darating pa sa korte. Pero sa tingin ko mga kababayan, sa Senado pa lang, nako po. Absuelto na tong impeachment ni BP Sara. Pero, yun nga mga kababayan, again, wag lang nilang ibibenda low. Na pilit ibibenda low mga kababayan. Di ba? may una na po silang pahayag pagdating po dito sa impeachment. Kontra po sila sa impeachment attorney. Maari ho bang maka-apekto rin po itong mga pagtitipon, itong mga rally ito sa darating po na impeachment trial sa July 6? Posibleng dumami ang mga rally. Dahil nga po, ito yung isa sa mga rare occasions na ang mga tao tutol sa isang impeachment. Normally kasi yan, gusto Yes. natin malaman Curious tayo. Ito ba, mayroon bang ebidensya dito sa taong ito? At saka, bago na ihahain, bago na dadala sa Senado, yung impeachable officer, marami nang nauna na negative publicity, marami nang yung mga katulad ng pangyayari na mayroong Committee on Good Governance, may Quadcom, may mga ganyan. Pero ito, dumaan nga si VP Inday sa pagkikilatis o inquiry sa House of Representatives, ang 1 toneladang negative publicity, araw-araw halos may panibagong paratang kay Vice Presidente, ang daming vicious na mga trolls, pero tumataas pa rin ang trust and approval ratings. Di po ba mga kababayan? Di ba? Mag-ilang taon na po mga kababayan? Na tila ba'y binabagsakan, tinatapunan. Lahat na lang mga kababayan para sirain yung mga Duterte at syempre si BP Inday Sara Duterte. Pero nangyari ba mga kababayan? Kahit anong survey pa yan, di ba? BP Inday, nangunguna pa rin mga kababayan. Tapos, di ba, sinusubukan nila yung si Tulfo, Rapi Tulfo, yung tatapat. Pero nako po, agad na bura mga kababayan, naugusan. Syempre, yung si Rapi Tulfo na tila ba kahit papano noon mga kababayan ay, di ba, may naniniwala na sa kanya dahil magaling mag-talk, di ba mga kababayan? At syempre, sa kanyang programa ay umaksyon talaga siya. Pero sa away nga lang na mag-asawa. Pero pagdating sa flood control at yung may PCSO ba yun mga kababayan na siya yung nangunguna sa hearing pero hindi niya tinapos ba yun? Di ba mga kababayan? Kaya pala doon tapos na pagkatapos ng PCSO hearing na yun Rapi Tulfo mga kababayan. Pop! Tikom na po ang bibig mga kababayan. Pambihira. Kaya eto BP Inday mga kababayan kahit anong paninira pa nila. Di ba? Nagwala na nga yung si BP Inday mga kababayan. Di ba? Dahil sa ginawa nila nung sino yung sekretary ba yun BP Inday? Yung si Zulueta ba yun mga kababayan? Di ba? Yung napamura si BP Inday. Naakala nila yung sabay ng Pilipino ay nako po, tila ba'y hindi na or titiwalag na kay BP Inday dahil sa ginawa niya yung pag-uugali na yon. Pero baliktad pa rin yung sitwasyon mga kababayan. Mas lalong minahal si BP Sara dahil nagpapakita siya ng kanyang totoong ugali talaga. Diba? Pero yung kanyang ugali na yon ay naku po, instead na nakakasama, nakabubuti mga kababayan dahil nakikita natin yung mismong sarili natin kay BP Sara. Na diba na may pinagtanggol ka? Na inaapi, ganyan yung mangyayari sa iyo, tila may magagalit ka syempre mga kababayan, lalong-lalo na walang kasalanan yung inapi nila. Diba?
po ba? Kaya matatawa na lang tayo sa mga pinaggagawa ng kampo ni Luis Tro, mga kababayan. Na ngayon, naku po, ang ending, sila pa yung nagmukhang kawawa at katawa-tawa, mga kababayan. Diba dahil ka lang mga pinagagawa o example na lang, yung padasal nila kanina last na padasal bago magsimula yung hearing bukas, mga kababayan. Pambihira. At maraming hindi sang-ayon sa pagdadala sa kaso sa Senado nitong particular na impeachment ni VP Correct. Inday. So Correct. para sa akin may possibility na lumaki o dumami ang mga pagtitipon na ganito, lumakas ang pagpapahayag sa social media or even traditional media ng mga ng saloobin ng taong bayang tutol dito. So tingin ko yung mga ganyan, yes, makakaapekto talaga ng rallies yung impeachment and vice versa. Opo. Attorney, bago lang na inilabas ata ng COA, may nilabas po sila, nakatanggap eto. po ang Office of the Alright, Vice President ng unmodified opinion, no? Mula po sa COA. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ho bang ibig sabihin ito? Ang opinion dito, at yung tinatawag nilang unmodified opinion, ay ibig sabihin maayos yung sistema ng liquidation, ng Klarong-klaro, mga kababayan, di ba? Pero yung ating bias media, bayaran, ay talagang unmodified, mga kababayan, hindi iklinaro, di ba? Alam naman natin na may iba tayong mga Pilipino na kahit paano ay di lubos na inaintindihan, mga kababayan, di ba? Akala nila yung unmodified tila ba'y, yung sa iba mga kababayan na ay tila ba'y mga kababayan na tila ba'y napasama si BP Inday. Kasi yan yung datingan ng pagbabalita ng bias media, mga kababayan, di po ba? Pero sa pakatotohanan, yung unmodified, mga kababayan, ay naku po, good news po yun kay BP Inday Sara Duterte, kabayan. Napilit talaga nilang sinisiraan. Pero ngayon, kuha na po mismo yung nagsalita, mga kababayan. susumite ng mga dokumento at yung paraan ng pag-i-explain kung paano ginagastos ang pondo ng Office of the Vice President. Hindi ibig sabihin nito na walang possible later on na mga observations, pero ang sinasabi dito, tama yung systems, tama yung pag-conduct Ayun. nila ng kanilang liquidations, yung kanilang explanations at kanilang pagsusumite at kumpleto ang dokumento na isinusumite sa COA. Baga kung sa kaso pa ito, attorney, yung technicalidad, hindi doon sa merits, tama ba? Hindi necessarily sa merit, oo. Kasi minsan magkakaroon ng observation memorandum ang COA at sasabihin, mayroong kakulangan dito pero bibigyan ka ng pagkakataon mag-comply. So kung ikaw naman ay nabigyan ng observation at nag-comply ka kagad, posible pa rin po ang magandang opinion. Opo. Pero gaano po ito kahalaga? Kung hindi ako nagkakamali, 4 na beses o 4 na sunod na taon na ata na nakatanggap po ng unmodified opinion po ang opisina ng Biruin nyo yun, mga kababayan, di po ba? 4 na beses. Samantala, yung ating Pangulo, mga kababayan, may naibabalita bang unmodified na opinion yung COA, mga kababayan? Meron ba? Meron po ba, mga kababayan? Auntie Claire, meron ba? Vice Presidente mula sa COA. Ibig sabihin, maayos ang systems, maayos ang pamamalakad, hindi kontrobersyal ang mga ang pamamaraan na ginagamit sa Office of the Vice President. So actually, good news yan. At saka maaaring isumiti yan as evidence of patterns of behavior. Opo. At ito ho ba ay possible na magamit din ng depensa sa darating na impeachment trial? So I apologize. Hindi kasi admissible ang patterns of behavior, no, that will not prove anything. It's maaari itong isumite na halimbawa for the year na kini-question, let's say, yung confidential funds, isusumiti nila yung unmodified opinion na yon. Na in spite of the controversy pagdating sa confidential funds, unmodified pa rin ang opinion on the systems at yung pamamalakad ng OVP. So yun po yun. Yung maaari nilang isumiti yun, pero yung bigat ng pagkikilatis niyan, mas mabigat yung isusumiti nila doon sa years in question ng confidential funds. Opo. Sang-ayon ho ba kayo doon, attorney, sa possible na pagbubukas ng mahiwagang box, yung BIR tax, yung tungkol sa tax po, no? BIR box po na gusto po ng House Prosecution Panel na buksan at gawing at markahan bilang ebidensya para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Attorney, pwede yung bang ipaliwanag ito para sa kaalaman at mas madali po maintindihan natin mga kababayan?
Sa totoo lang, maliwanag naman na sinabi ng BIR na confidential ang tax filings. So, walang exception yan, confidential talaga yan, maliban lang kung may court order. So, dito wala tayong nakikitang court order. Malaking kadramahan. Yung ilalagay ninyo, supposedly yung tax returns sa isang kahon, pero isisil nyo pa rin. Anong ibig sabihin yan? Parang, anong ipinapahiwatig? Kadramahan yan dahil pwede naman na yung tax returns ay isabina ng Senate. At sabihin, BIR, gusto namin makita yan dahil may discrepancy. Pero, or pwede rin humingi ang Senado ng court order alinsunod sa kanilang paglilitis sa impeachment. So, bakit mayroong box? Bakit mayroong mga tax returns na inilagay sa box pero selyado at hindi ipinapakita? Ito yung drama. Ito yung para makita ng mga tao, may alam kami, kaya kami ganito, kapursigido sa prosecution, may alam kami. Parang ganon, ang nakikita, puro pahiwatig. Pero hindi po kasi ebidensya ang kahon. Hindi po ebidensya yung kadramahan. Ultimately, ang unang dapat i-resolve ng Senado ay kung pwede bang isumiti yan at mayroon bang basihan para hingin ng Senado ang mga dokumentong ito at kunin sa BIR. Kung ako ang Senado kasi, hindi ko pagtitiwalaan yung mga nakakahon na yan dahil dumaan na yan kung saan-saan. Kumuha na lang sila ng official copy na nanggaling sa BIR subject to due process. Correct po mga kababayan, no? Dahil, di ba, syempre, mariribat yan ng kampo ni Bibi Sara, di ba? Dinala pa kasi mismo doon sa Kongreso, di ba? Syempre, alam pa naman natin kung binuksan nila yan, no? Wala na. Sa ganong moves nila mga kababayan, ay nako po, tila ba nako. Wala na mga kababayan, wrong move yung ginawa na yun, di ba? Tama nga itong sinasabi ni Atty. Trixie, bakit di na lang sila rekta? Di ba? Ang bihira talaga. Talagang grabe yung drama nila mga kababayan, no? Pero wala pa rin Suplak pa rin. Palpak mga kababayan. Ibig sabihin, mag-explain sila, dumaan Oo. sila sa hukuman, and undertake any other measures para legit yung pagguha. At Ayun. tunay yung kukunin nila. Ayun. Yung pagkakahon na ganyan, it's playing to the audience. It's yung parang para magmukhang tunay, para magmukhang mayroon silang ebidensya, ilagay natin sa kahon. Pero ang totoo niyan, kahit nga ilabas ninyo yung mga tax returns na yan, pag na-explain ni VP Inday yung sources of income that are legitimate na nag-a-appear doon sa kanyang tax returns, baliwala din po ang lahat yan. So they're in it for the drama, in the hopes na ang maaalala ng mga tao ay yung drama, imbis na yung dismissal ng tax returns bilang ebidensya. Opo. Pero kung sakali mang payagan during executive session, attorney, kung saan hindi ka maipasa sa publiko, sila lang, yung mga nandoon sa impeachment trial, ang makakaalam, makakakita. Allowed ba silang ipaalam yan? I-divulge yan sa publiko? Alam niyo, sa totoo lang, confidential means confidential. Masyado na nating over-interpret yung term na confidential. Pag executive session, may makakakita pa rin na hindi Nako po, di ba mga kababayan, huwag na lang tawagin niyang confidential. Halimbawa, yung confidential funds si BP Sara. From word nga na confidential mga kababayan, pambira. Kaya sa susunod mga kababayan, no, yung mga ganyan, wala nang confidential na word mga kababayan, na funds na lang, nadudukot. Pambira talaga. hindi yung taxpayer. So, ibig sabihin, kailangan pumayag yung taxpayer na may makakita niyan. Otherwise, walang makakakita niyan kundi yung BIR officials at yung taxpayer herself. In this case, paano naging private pa rin ba kapag nasa executive session? Of course not. Kasi merong mga nakakakita na hindi naman sila yung nag-file or hindi naman sila ino-authorize ng taxpayer dito. Ano, hindi miyembro ng publiko ang mga senador? Ang swerte naman. Opo, Diba? opo. So, confidential means secret. O di, pag pinakita mo sa ibang tao, hindi na confidential. Yung si Mary Grace Piatos nga, gusto din gawing witness, attorney. Ano bang... Hindi ba, yun na nga Yun yung problema false information pa rin. Galit na galit ang ilang mga legislators natin na kaya siya fake news. Pero ang paratang mga tao, mga ordinaryong mamamayan na nag-post sa social media, fake news at para daw mayroong pananagutan dapat at baka gumawa pa sila ng batas na bibigatan ng pananagutan ng ordinaryong mamamayan. Kayo kaya, di ba? Yun lang pinag-uusapan ninyo yung tax return at nagpapahiwatig kayo na alam nyo ang nilalaman nito. Aba, nag-violate na po kayo ng confidentiality nito. Ang BIR nga ayaw nilang pinapakita yan. So, kahit yung paglalagay nila dito sa kahon
ng tax returns. Ibig sabihin, may possibility na may ibang tao na makakakita niyan. Nilalagay nila sa peligro yung confidentiality ng documents na ito. Tigilan nga nila ang publiko. Ano ba akala nila na hindi natin nakikita na ang daming taong involved sa pagpasa-pasa ng mga dokumento na yan? Opo, oo. Kasi ang peligro, attorney, may tuturing nating peligro din kung ilalabas ba, ipapakita, ipagbigay alam natin kung sino ba ito talagang si Mary Grace Piatos. Kaya nga, sabi confidential bakit natin sasabihin if nakasalalay is yung security ng bansa. Correct. Kaya nga, hindi lang yun. Alam nyo, you cannot make excuses for violating the law. Sila na mismo nagsasabi nun. Hindi pa dapat lahat to be held accountable. Di dapat hinuhold din natin accountable. Itong mga nagpipilit na i-bend the law pagdating dito sa tax returns. Pati dun sa mga bank documents, umamin sila, di ba? Na hindi necessarily pwede ang House of Representatives na makakuha at kilatisin ang mga bank documents. And still, they keep bringing it up. And still, they keep talking about it. And still, pinag-uusapan nila na, may mga ganitong amounts. Nakakapanira yung mga yan. There is a reason why all of these things are kept confidential. Kasi very vulnerable to misinterpretation ang mga yan. Tapos, ang bigat ng burden doon sa tao na may-ari ng bank accounts, na may-ari ng mga tax returns, na mag-explain. Ikaw na nga na innocent, presumed to be innocent, ikaw pa ngayon ang pinag-i-explain. Nakakaloka, parang iba talaga ang konsepto ng ilang mga mambabatas natin sa presumption of innocence at saka sa interpretation ng salitang confidential. Ay, Kaya hindi natin masisisi, attorney, na maraming magsasabi talagang bangag na daw ang gobyernong ito. parang ganun na nga, nakikita natin. Uy, how can you blame? Paano natin mapapagalitan ng mga tao na nakikita nila na inaapi si VP Inday? Nakikita natin na pati ang INC inaapi kung ano-ano ang mga pinagsasabi. Samantalang legitimate exercise naman ng kanilang karapatan na magpulong-pulong. Pati dito sa kay VP Inday naman, lahat kinalkal na nila, wala silang tinitira na pribado. Pati asawa ni VP Inday, dinadala para malantad o maisa publiko ang mga gawain. Pribadong tao yung mga gusto nilang ilagay under the microscope. Dapat protektado, pinoprotektahan din natin ang karapatan to privacy. Ang nangyayari dito is, di balin tapakan daw ang ibang mga karapatan, lalo na karapatan ng tao na inaakusahan nila. Masunod lang ang layaw nila. Mahirap yung ganitong klaseng pamamaraan. Opo. Ngayon, attorney, nasa ilalim ng bagong majority ang Senado at matutuloy na nga itong impeachment trial sa July 6 kabilangan ng mga panawagan dapat na hindi ituloy. Sa tingin po ninyo, may enough number na po yung majority, yung mga kritiko po ng Vice President na siya po ma-convict? Hindi, wala. Wala po akong nakikitang ganyan. Kasi sa totoo lang, in a fair fight, yung mga ebidensya na pilit na ilalabas, kaya nakikita natin meron silang mga pinipilit na nilalabas na ebidensya o kaya meron silang pinipilit na ipasok na ebidensya na wala naman kinalaman sa impeachment pero sa tingin nila ay makakapanira kay Vice Presidente dahil kulang It is possible na aminado na ang depensa na hindi nila makukuha yung boto na gusto nila. So ibababad na lang nila sa mga mapapanira nilang opinion, mga mapapanira nilang mga katanungan, ibababad nila ang pangalan ni VP Inday sa publiko in the hopes na dumikit yung kanilang mapanirang mga statements and questions at mga remarks dito sa impeachment. Yun na lang po ang nakikita kong pakay nila. Kasi hindi ako naniniwala pa sa ngayon, wala tayong ebidensya na aabot yan sa 16. Opo, pero Di po ba? Di po ba mga kababayan? At tapos pa ngayon mga kababayan, di ba? Tahasan na pong sinabi ng ating Pangulo na proud siya na siya yung nag-imbestiga dito sa flood control mga kababayan at bakit siya yung gustong kasuhan raw di umano. Di ba? Nagsimula naman na raw tong lahat sa panahon ni Tatay Digong kababayan. Di ba may bago siyang statement na inalabas or interview mga kababayan doon pa mismo sa Canada. Mira, kaya talagang hindi mo masisisi yung samay ng Pilipino kung bakit tinawag yung administrasyon ngayong bangag kabayan. Di ba? Ika nga nila mismo si Atty. Trixie na nga nagsabi. Pambihira talaga. Ikaw kabayan, anong masasabi mo sa administrasyon natin ngayon? Bangag ng talaga or hindi?
Ay na pong bahalang humusga mga kababayan. Hanggang dito na lang po. Anong latest? Maraming salamat sa iyong suporta. At syempre kabayan, lalong-lalo na yung kababayan nating OFW na itinuturing natin syempre yung mga bayani. Lalong-lalo na yung mga OFW yung nasa Canada na bumanat kay Auntie Claire. Ingat po kayo at mabuhay po kayo, kabayan.